Kaugnay sa mungkahin na magkaroon ng 4-day school week para maibsan ng traffic kapag nasimulan na ang road construction sa Metro Manila, makakausap po natin si DepEd spokesperson ASEC Tony Umali. Magandang tanghali po, ASEC Umali. Si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Ginoong Rafi, at kay Miss Pia. Magandang tanghali po. Opo. Gaano po ba karaming eskwelahan yung apektado sakali magsimula na yung malalaking road construction sa Metro Manila? Hindi pa po natin matutukoy yan sa ngayon dahil ang kakaunawa po namin ay yung proposal na 4-day-a-week classes po tayo ay nabuo po lamang nitong nakaraang araw. At inaantay pa po natin yung formal na komunikasyon mula sa MMDA para malaman po natin kung ano pong mga paaralan ang maapektuhan sa Kalakang Maynila. Pero kung sakaling i-adapt po ba ito, hindi po ba magiging magulo? May mga eskwelahan na nag-adapt ng 4-day school week, tapos yung iba naman ay regular na school days. Paano po ito i-deal ng DepEd? Kailangan pong pag-aralang mabuti yan at yan po ay ginagawa na po natin ngayon dahil yan nga pinag-uusapan na. Ang nakikita po natin ay yung ating polisiya na meron tayong 200 calendar days or school calendar days at 180 of those 200 days ay non-negotiable. Dapat po meron tayong ika nga ang mga guro at ang mag-aaral. So yun ang titingnan po natin. So po tayo 20 buffer days, dyan po kinukuha yung kanselasyon ng klase dahil po sa pagbaha o pagbagyo. Kung kukulangin ito, ang nakikita po natin ay baka kailangan pong mag-make-up classes. Dahil yan naman po ang parating ginagawa po natin kung bababa na sa 180 days yung kanilang contact time. So, if ever, kailangan pong pag-aralan po talaga yan. Opo. Ano po nakikita ng DepEd na pinaka-problema dito sa 4-day school week para sa mga estudyante at para na rin sa mga guro? Siguro po yung pag-antala ng modules na ating pong ituturo dahil kung tulad po ng nasabi ko, non-negotiable po yung 180 school calendar days pero kung papayag po ang ating kalihim brother Armin Luistro, mangyayari po yan at ang logical na mangyayari po dyan ay mag-extend po tayo ng number of hours per day to compensate or we have Saturday makeup classes. So yung flow ng discussion siguro po ng mga modules, ngunit para po sa amin ay flexible naman po tayo dyan. So hindi po ganong malaking suliranin yan. Opo. Bukod po sa 4-day school week, may iba pa po ba kayong tinitingnang paraan para maibsan naman yung epekto nitong mangyayari mga road construction dito naman sa pag-aaral ng mga estudyante? Wala pa po kaming napag-uusapan na ganyang detalye. Kailangan po maupo with MMDA. Siguro po, ito po yung personal ko pong nakikita on the top of my mind. Naisip ko po flexible yung simula yung pagbubukas ng school. Kung ano oras mo magsisimula ang klase sa bawat araw. Kung itataon na hindi doon sa matraffic na oras, yung rush hour, maaari din po siguro i-consider yun. Ngunit lahat po yan ay kailangan pag-usapan po at ang ating kalihim brother Armin Luistro ay makakasa po kayo tutugon po dyan. Opo. At sa mga pag-uusap pong ito, isasama po ba yung mga PTA, yung mga estudyante, yung mga schools dito sa ganitong pag-uusap? Ng mungkahi po yan o pananaw na konsultasyon dun po sa maapektuhan. Wala pong pagtatalo po dapat dyan. Ngunit tingnan din po natin, magandang may konsultasyon, ngunit yung oras o yung panahon, kung kailan po ipapatupad, mayroon pong nakarating po sa akin, halimbawa na ipapatupad na po ata yung pagpapagawa ng mga daan sa susunod na linggo. Correct me if I'm wrong, Mr. Rafi. Kung ganun po, baka maliit na panahon na lamang ang ating gagawing konsultasyon kung mayroon man. So having said that, meron po ba kayong deadline na ini-impose sa DepEd, sa inyong sarili, para matapos yung usapang ito? Dapat po Ginoong Rafi, kaya lamang po ang sinasabi po natin ay narinig po lang natin ito nitong kahapon o ata o nakaraang araw, nagpasa po ng resolusyon during the traffic summit. Wala pa tayong formal na abiso mula sa MMDA. Makakaasa po kayo ng ating kalihim brother Armin Luistro ay agad pong kikilos
pag nalaman na po namin yung formal na plano ng MMDA. Okay. Sige po, marami pong salamat sa inyong oras. DepEd Spokesperson Assistant Secretary Tony Umali. Magandang tanghali po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po.